Muling kinalkal ng Bilyonaryo News Channel ang tinaguriang DPWH leaks at nadiskubre naming may wishlist din ang dose-dosenang party lists na aabot sa higit 14 billion pesos. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa mahigit 50 party list groups sa 19 Congress, tila nasa mahigit 40 lang ang umano'y may endorsed project sa 2025 DPWH budget proposal. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks. Ang total amount of sponsored line items aabot sa mahigit 14 billion pesos. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, nahahati ang 14.4 billion peso party list endorsed projects na ito sa iba't ibang classified source of proposals. Kabilang na ang Basic Infrastructure Program o BIP Regular, BIP Leadership, Letter o Request from PL Representative at marami pang iba. Nangunguna sa listahan ng NEP-sponsored projects ang probinsyano party list na pinamumunuan ni Congressman Alfred De Los Santos mula sa contractor family ng mga De Los Santos ng Albay Bicol. Aabot ang presyo ng mga proyektong nakapangalan sa grupo sa mahigit 2.1 billion pesos. Ang party list na ito, layon umanong irepresenta ang mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang marginalized groups mula sa mga rural area ng bansa. Matatagpuan ng umano'y endorsed projects ng grupo sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang na ang Bicol, Capiz, Oriental Mindoro, South Cotabato, Surigao del Norte, Batangas, Laguna at iba pa. Pumapangalawa sa listahan ang Ako Bicol Party List na pinamumunuan noon ng ngayon nagtatago na si ex-Congressman Zaldico. Aabot ang presyo ng proposed projects ng kanilang grupo sa mahigit 1.4 billion pesos. Matatagpuan ang karamihan nito sa Albay habang may iilan sa Romblon at Oriental Mindoro. Pangatlo sa listahan ang 4-piece party list na pinangungunahan ni Representative Marcelino Libanan. Advokasya ng grupo ang poverty alleviation, social welfare at empowerment umano ng mga pamilyang beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece. Aabot ang presyo ng proposed projects ng grupo sa mahigit 1.1 billion pesos. Matatagpuan ang kanilang endorsed projects sa Eastern Samar, Maguindanao del Sur, Isabela, Sultan Kudarat at iba pa. Narito ang buong listahan ng mga party list group na umano'y may proposed projects sa 2025 DPWH budget. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Sa sworn affidavit ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, idinetali niya ang buong proseso ng pagbuo ng DPWH budget proposal at kung ano ang mga umano'y inappropriate intervention na natatanggap ng ahensya mula sa ilang mga personalidad tulad ng mga politiko. Ayon kay Bernardo, nagsisimula ang mga umano'y inappropriate intervention sa consultation stage ng Regional Development Council sa DPWH, local government units at iba pang stakeholders ng nasabing lugar. Dito raw kasi nagsisimulang gamitin ng ilang mga taong may posisyon tulad ng mga senador, mga kongresista, executive department officials at local executives ang kanilang kapangyarihan para i-require ang mga district engineer na isumite ang mga listahan ng mga proyekto na maaaring sponsoran habang isinasagawa ang budget legislation process. Sunod na hakbang ay ang preparation ng budget proposals na dapat ay DPWH officials lamang ang involved. Dito na raw pumapasok ang operasyon ni former Yusek Catalina Cabral kung saan kinakausap daw nitong personal ang ilang mga opisyal ng pamahalaan kung mayroon silang wish list o ang mga proyektong nais nilang isama sa budget proposal ng DPWH. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Ayon sa affidavit ni Bernardo, maaari umanong makompel si Cabral na piliing isama ang wishlist ng mga opisyal na nagpo-promote ng kickback scheme sa DPWH. Pagdating ng budget proposal sa Kamara at Senado, ang mga opisyal na may naisamang sponsored projects ang nagtatanggol umano ng mga line items na ito para masiguradong maisama sa pinal na budget ng DPWH hanggang sa BICAM. Dito na raw pumapasok ang umano'y kickback schemes. Porsye-porsyento umano ang ilang opisyalis ng DPWH, contractors at mga umano'y sponsors ng budget na ito. Sinisika pa ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng mga nabanggit na dati at incumbent officials. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.